Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 86. Napakatahimik sa loob ng sasakyan, at medyo kakaiba ang kapaligiran. Nagulat si Mark Orlin sa ginagawa ni Melda Main. Hindi niya maiwasang mapatingin sa mukha ni Melda at nakita niyang may bakas ng pagiging komplikado sa mga mata nito. Pupunta ba siya sa naiintindihan ni Mark? Hindi siya tanga. Alam niya ang ibig niyang sabihin. Gusto niyang tulungan siya tulad ng ginawa niya kagabi. Gayunpaman, si Mark ay lubos na nagkakasalungatan. Kung si Melda ay nagpapasalamat sa kanya para sa pangyayari ngayon, kung gayon ay hindi ito ginusto ni Mark. Kung tutuusin, kinuha niya ito bilang kaibigan. Ang pagbibigay ng tulong sa isang kaibigan ay hindi nangangailangan ng kabayaran. Mababago nito ang kahulugan ng kanilang pagiging magkaibigan. Hindi inisip ni Mark na kailangan niyang gawin iyon. Tinanggal ni Melda ang seatbelt tulad ng kagabi, at saka iniunat ang kanyang kamay. Napakadilim sa loob ng sasakyan. Hindi makita ni Mark ang kanyang mukha, ngunit kitang-kita niya ang kanyang mga mata tulad ng kahapon. Ate Melda. Gusto talaga siya ni Mark dahil napakagaling ng kamay niya. Pero ayaw niyang tulungan siya ni Melda sa ganitong paraan. Hindi niya naisip na hilingin ito nang magdesisyon siyang pumunta para tulungan siya. Natigilan si Melda. Uminto ang kamay niya at napakagatlabi. Ayaw mo bang gawin ko ngayon? Medyo nadismaya si Melda. Pagkatapos ng matinding pagpupumigla sa puso niya ngayon, nagkusa siyang lapitan si Mark pero ayaw nito. Ito ay mamantong hininga siya at tumango. Well, fair na. Muli siyang umupo ng tuwid, nagsuot ng seatbelt at nagmaneho. Tahimik pa rin ito sa loob ng sasakyan. Medyo hindi komportable si Mark. Ito ay hindi dahil sa pisikal na hindi siya komportable, ngunit dahil nakita niya ang bigong mga mata ni Melda. Nakaramdam siya ng pagkabalisa tungkol dito. Paano niya dapat ipaliwanag? Hindi alam ni Mark ang nararamdaman niya kay Melda. Kahapon, tinulungan siya nito. Nang bumalik siya sa gabi, iniisip niya kung si Melda ay maituturing na kanyang kasintahan ngayon. Inaabangan niya ito, sa totoo lang, inaabangan niya talaga ito. Kung tutuusin, napakaganda ng figure ni Melda at napakaganda niya. Siya ay isang kaakit-akit na babae. Ang sarap maging manliligaw niya. Pero naisip din ni Mark na hindi sila dapat makialam sa buhay ng isa't isa. Paano naman ang dismayadong tingin sa mga mata ni Melda kanina? May nararamdaman kaya si Melda para sa kanya? Hindi naman pwede, diba? Natarante si Mark at muli niyang sinilip si Melda. Mukha siyang kalmado. Nakahinga siya ng maluwag. Masyado siyang nag-isip. Pagkatapos ng lahat, malakas ang paniniwala ni Melda sa pananatiling single. Pagdating nila sa residential complex, saglit na nag-alinlangan si Mark bago sinabing, Ate Melda, hiniling ko na kay Yolanda na bigyang pansin ang shop lot na gusto mo. Kahapon, maikling nakipag-usap si Mark kay Yolanda Lane tungkol sa bagay na ito. Tiyak na wala siyang problema dito. Akala niya ay tiyak na dadagsa ng maraming tao ang restaurant ni Melda. Sige. Tumakay silang dalawa sa elevator sa itaas. Nang bumukas ang elevator, sinabi ni Mark, "Good night, Sister Melda." "Good night?" bulong ni Melda, saka naglakad papunta sa pinto ng unit niya. Pinuksan niya ang pinto at pumasok. Medyo nang hinayang si Mark. Ngayon pa lang, dapat. Kalimutan mo na to. Ako na mismo ang bahala. Pumasok si Mark kanyang bahay at tinungo ang banyo. Noong natutulog siya noong gabing iyon, napanaginipan muli ni Mark si Melda. Isa na naman itong ilusyon. Kinaumagahan, bumangon si Mark Orleans at lumabas para tanungin si Melda Main, gusto mo bang samahan kita? Umiling si Melda. Ayaw niyang mahirapan siya. Maaari niyang isama ang kanyang ina at dalawang auntie upang bisitahin ang mga lugar ng mag-isa. Hindi mapigilan ni Mark na makaramdam ng kawalan. Nakaramdam ba ng sobrang sama ng loob si Melda sa pagtanggi niya kagabi? Sabay silang bumaba ng elevator. Tinabi ni Melda na ipapadala niya si Mark Plaza. Pero umiling siya at sinabing bukas na lang siya papasok sa paaralan imbes na ngayon. Then I'll send you to school, wika ni Melda, ngunit natahimik.
Wala ba si Lilibet sa school? Malinaw, iyon ang kaso. Hindi na kailangang magpaliwanag pa ni Mark. Well, good luck sa mga klase mo ngayon, mahinang sabi ni Melda at nagmaneho na paalis. Umiling si Mark at pumara ng taxi papuntang school. Sa mga sumunod na araw, may klase siya sa paaralan araw-araw. Sa tuwing hindi pumapasok si Mark isang klase, tatawagan siya ni Lilibet para ipaalala sa kanya na malapit na ang kanilang mga pagsusulit at dapat siyang dumalo sa mga klaseng iyon. Seryoso lalo ang tono niya. Naisip ni Mark na kailangan na niyang magsimula sa mga klase, kaya araw-araw siyang pumupunta sa opisina ni Lilibet para magtanong dito. Nitigang at maingat na ipinaliwanag sa kanya ni Lilibet ang lahat hanggang sa lubos niyang naintindihan na nagparamdam sa kanya ng sobrang layaw. Kapag bumagsak ka sa kursong ito, paparusahan kita, malamig at seryosong sabi ni Lilibet. Walang magawang tumango si Mark. Nang makitang malamig na nag-iimpake si Lilibet ng kanyang mga gamit, tinanong niya ito kung pupunta ba siya sa kumpanya. Sabi niya. Pupunta ka sa part-time job mo ha. Ihahatid kita sa kotse ko. Napailing si Mark habang iniisip iyon. Siya ang nagmaneho ngayon. Nang makitang umiling siya, medyo nagalit si Lilibet. Sige, kahit ano. Pagkasabi niya nun umalis na siya. Nagulat si Mark kanyang biglaang galit at umalis siya ng paaralan ng walang magawa. Pagkarating sa parking lot, nagmaneho si Mark Plaza. Medyo naging abala ang lugar kamakailan. Kinailangan ni Mark na tumulong sa mga operasyon. Pagdating sa parking lot sa plaza, sumakay si Mark elevator papunta sa unang palapag at lalong nagtungo para tingnan ang mga bagong pasilidad. Siya ay gumagala sa unang palapag at nakaramdam ng lubos na kasiyahan. Bagamat walang malaking pagbabago, ang mga bagong pasilidad ng rest area ay tiyak na makakaakit ng mga bagong mamimili. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Mr. Orleans. Habang gumagala si Mark ay bigla niyang narinig na may tumawag sa kanya mula sa likuran. Lumingon si Mark kanyang ulo sa pagkalito at nalaman na ito ang nagbebenta ng BMW, si Charlotte Yates. Nagbukas ng tindahan sina Sarah Lynn at Charlotte dito sa plaza. Malamang ay under renovation pa ito, kaya siguro pumunta siya dito para tingnan. Pero ngayon ay naka-denim miniskirt siya. Talaga kakit-akit ang kanyang tuwid na mahabang binti. Nakasuot siya ng masikip na puting t-shirt na medyo revealing. Nagningning ang mga mata ni Mark. Ang kanyang figure ay hindi kasing curve ng kay Lilibet ngunit siya ay kaakit-akit din. Kinabahan si Charlotte. Matagal na siyang hindi nagkusa na makipag-ugnayan kay Mark. Sa huling pagkakataon, tinanggihan ni Mark ang kanyang mga pagsulong kaya labis siyang nabalisa. Naisip niya na dahil naibenta na niya ang sasakyan sa kanya, baka wala na siyang pagkakataong makilala ito. Hindi niya inaasahan na makikita niya ito muli dito. Tawagin mo na lang akong Mark. Well, anong ginagawa mo dito? Gagala-gala lang, sabi ni Mark. Sa pagkakataong ito, galing sa likuran ang boses ni Sarah. Hoy, pinsan, halika dito. Ang bigat-bigat. Sorry, sandali lang, sumagi sa isip ni Charlotte na sila ni Sarah ay nag-order ng ilang mga fixtures at ipapadala na sana ito sa tindahan. Tumakbo si Charlotte para tumulong. Sa oras na ito, si Sarah ay may dalang isang malaking kahon at nakayuko ang kanyang katawan dahil sa paghinga. Gumalaw ang mga mata ni Mark. Kamakailan, ipinagpatuloy niya ang pang-akit kay Sarah sa WeChat at hiniling sa kanya na magpadala ng mga sarahuan sa kanya palagi. Napakamasunurin ni Sarah. Hanggat binanggit ito ni Mark, ipapadala niya sila. Marahil ay itinulak niya ito, ngunit ang mga sarawang ito ay nagbigay kay Mark ng isang partikular na malinaw na pag-unawa sa hugis ng kanyang katawan. Karaniwan, hindi niya ipinagmamalaki ang kanyang figure, kaya kailangang aminin ni Mark na talagang kaakit ang kanyang figure. Excited si Charlotte. Nakatingin sa kanya si Mark. Akala niya ay hindi na ito interesado sa kanya. Nagulat si Mark nang masulyapan niya ang tindahan. Ang pagsasaayos ay dapat gawin sa loob ng ilang araw at ang disenyo ay medyo moderno at nakaistilong. Ang signboard ay aayusin din sa lalong madaling panahon. I-commented, medyo maganda ang renovation design. Tama. Ako mismo ang nagdisenyo nito. Ipinagmamalaki ni Sarah ang kanyang trabaho. Humihingal siya at pagod sa paggalaw ng mga gamit.
Kumuha siya ng $20 sa kanyang bulsa at ibinigay kay Mark. Pumunta ka at bumili ng 3 bote ng tubig. Take the rest as a tip. Natigilan si Mark at nagalit si Charlotte. Sarah, anong ginagawa mo? Wala lang. Nauuhaw ako. Gusto kong uminom ng tubig. Bakit nakatingin ka pa rin sa akin? Ayaw mo ba ng $10 bilang tip? Go! Tinulak ni Sarah si Mark palabas ng tindahan at naglakad papasok. Kanyang sarili. Pagkatapos ay binuksan niya ang kahon. Walang magawa si Mark. Sarah. Tumabi siya at biglang naisip, should I ask her out? Let her come and we'll get a room? And then I'll let her know that the baller is actually me. Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Excited na si Mark. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at nagpadala ng mensahe kay Sarah, magkita tayo ngayong gabi. Kabanata 87. Pagkatapos ipadala ang mensaheng ito, dumiretso si Mark Orleans para bumili ng bottled water. Busy ngayon si Sarah Lynn, kaya hindi niya dapat basahin ang mensahe ng ganoon kabilis. Hindi nagtagal, binili ni Mark ang tubig at nakita niya si Sarah na nakayuko para maghanap ng kung ano. Nakakaakit talaga ang kanyang figure. Naghahanap ulit, tumangala si Sarah at nakita si Mark na nakatitig sa kanya. Galit niyang pinandilatan si Mark, inayos ang katawan, at umungol na naglakad. Makakatingin ka lang kahit papano. Hindi yan sigurado. Tumawa si Mark kanyang puso. Sa totoo lang, may hahalin tulad talaga ang figure ni Sarah kay Lilibeth. Napakainit ng figure ni Lilibeth at gayon din ang kay Sarah. Kinuha ni Sarah ang tubig sa mga kamay ni Mark at bamulong, ang bagal mo lang bumili ng tubig. Ano pa bang magagawa mo? Halika na, pinsan, uminom ka ng tubig. Inabot ni Sarah kay Charlotte Yates ang isang bote. Nakita ni Charlotte na walang pambili si Mark para sa kanyang sarili, kaya umiling siya at sinabing maaaring makuha ito ni Mark. Hindi masaya si Sarah. It's not like I didn't give him the money. Tinong may kasalanan kung hindi siya bibili ng para sa sarili niya. Ngayon gusto niyang uminom ng sa iyo. Paano na siya? Ang alam lang niyang sumilip maghapon, Pakiramdam ni Charlotte ay walang magawa. Napaisip siya, si Sarah ang nagpapamalas ng katawan at hindi si Mark ang kusang sumilip. Nainggit si Charlotte. Kung nasa kanya ang figure ni Sarah, mas marami rin siyang ibinunyag. Takasamaang palad, siya ay masyadong payat. Malinaw, nagustuhan ni Mark ang mga babaeng may magagandang figure. Dapat ba siyang tumaba para paboran siya? Dapat ba siyang pumunta sa gym para magtrabaho sa kanyang puwitan? Inabot sa kanya ni Charlotte ang bote ng tubig. Umiling si Mark. May tubig sa kanyang sasakyan, nakainuman niya lang. Pakiramdam ni Charlotte ay nawala sa kanyang puso at hindi masaya si Sarah. Pinsan, bakit ang bait mo sa kanya? Tinaman siya ng tingin ni Charlotte. Iginala ni Sarah ang kanyang mga mata, alam niyang mali ang kanyang nasabi, kaya't muli siyang bumalik sa trabaho pagkatapos uminom ng tubig. Huwag mong isa puso. Sa katunayan, si Sarah ay may hindi magandang bibig, ngunit siya ay talagang napakabuti, sabi ni Charlotte. Tinulyapan ni Mark ang abalang Sarah. Mabait man siya o hindi, at least she had to keep her promise. Murang-mura ang bibig niya, pero ang ganda talaga ng figure niya. Loser, tinitignan mo na naman ba ako? Halika rito, tulungan mo akong dalhin ang mga bagay na ito, at hahayaan kitang tingnan ng malapitan, sabi ni Sarah. Hindi mapakali si Mark na aliwin siya. Bakit nakatayo ka pa dyan? Halika dito. Sarah, huwag mo siyang utusan ng ganyan. Galit talaga si Charlotte. Naisip niya na kung nagpatuloy si Sarah ng ganito, baka magalit si Mark kanya dahil super yaman talaga siya. Lumapit si Mark para tumulong. Pumuso si Sarah at hinaila ang kwelyo niya. Wala akong ipapakita sa'yo. Akala ni Mark ay medyo nakakatawa. Alam ko ang laki mo. Anong silbi ng pagtatakip mo? Gayunpaman, sa mas maraming pag-uugali ni Sarah, mas lalo niyang inilalantad ang kanyang anyo. Lalong naging emosyonal si Mark. Iniisip niya kung may magagawa ba siya sa kanya kapag nakilala niya ito ngayong gabi. Tiyak na tatawanan ko siya ngayong gabi. Naisip niya. Maya-maya, nalaman ni Sarah na masyadong revealing ang mga damit na suot niya ngayon. Masyadong mababa ang kwelyo kaya hindi na siya nag-abalang magtakip pa. Bulong niya sa isip niya, so what if I show it to you? Sa tingin mo kaya mo akong hawakan?
Hindi ko hahayaang hawakan mo ako. Binigyan kita ng chance last time pero gusto mo pa rin akong bigyan ng second chance. Hindi pwede. Tinutulungan sila ni Mark hanggang tanghali kaya pagod na pagod siya noon. Pawis na pawis din sina Sarah at Charlotte at nagiging translucent ang mga damit nila dahil doon. Ito ay talagang isang tukso. Nadama ni Mark na ang tulong ngayon ay hindi walang kabuluhan. I'm so hungry, cousin. Tere, kain na tayo. Inugasan ni Sarah ang kanyang mukha sa isang gripo, nag-iwan ng ilang patak ng tubig sa kanyang mukha. Nakaramdam din ng gutom si Charlotte kaya tumango siya. Gayunpaman, lumapit siya kay Sarah at sinabing, tanungin natin si Mark na sumama sa atin. Now, I suspect that you like Mark, my cousin. Ilang beses na ba kayong nagkita? Loser siya although mabait naman siya. Napaawang ang labi ni Sarah. Habang tumitingin siya kay Mark, mas lalong hindi siya komportable. Anong maganda sa walang kwentang batang ito? Hinding-hindi kita mamahalin sa buong buhay ko. Inis na naisip ni Sarah. Nang marinig ito, namula ang mukha ni Charlotte. Nagustuhan niya ba talaga siya? Kailangan niyang sumang-ayon, ang kanyang impresyon kay Mark ay nagiging mas mabuti sa bawat oras. Napaisip si Charlotte. Last time, noong magkasama silang nag-dinner, she wanted to sleep with Mark. Noong panahong iyon, may ideya siyang makasama ang isang mayamang tagapagmana. Hindi niya itinanggi na mahilig siya sa pera, at ang pagtulog kay Mark ay para rin sa pera. Gayunpaman, tinanggihan siya ni Mark sa huling pagkakataon. Sa totoo lang, medyo nabigo si Charlotte. Hindi naman siya masama sa hitsura. Ilang araw na niya itong iniisip. Pakiramdam niya ay mayroon ng lugar para kay Mark sa kanyang puso. Ngunit hindi niya ito gusto sa parehong paraan. Napabuntong hininga si Charlotte. You're speechless. Kay nako, pinsan, gusto mo ba talaga siya? Anong maganda sa kanya? Nagulat si Sarah at mas lalong nagalit. Anong nangyari kay Mark? Nakatingin siya sa dibdib ko at tinitigan ang figure ko. Hindi ako makikipagtalo dyan pero sinusuyo niya ngayon ang pinsan ko. Sa sobrang galit niya ay gusto niyang tanungin si Mark tungkol dito. Masyadong makitid ang kanyang pinsan. Pangalawang beses na silang nagkita, di ba? Na love at first sight ba siya? Huwag kang ngang maingay. No, I don't like him. Nagulat si Charlotte. Kung hindi mo siya gusto, bakit ang bait-bait mo sa kanya? Inalok mo siya ng inumin at pinapakain mo siya sa amin. Buong umaga niya tayo tinulungan. Hindi ba dapat yayain natin siyang kumain sa atin? Nakahinga ng maluwag si Sarah at naramdaman din niyang makatuwiran ito. Paanong napakahina ng panlasa ng kanyang pinsan? Imposible naman. Gayunpaman, pinulupot ni Sarah ang kanyang mga labi. Hindi naman dapat ganon. Tinulungan niya kami pero buong umaga niya kami sinilip. Tsaka, nadiskubre ko lang na nakatingin pala siya sa puweten mo. Sabi ng kaklase ko, nakatitig siya sa akin last time. Sa totoo lang, malaking kawalan ang dinanas naming dalawa. Siya dapat ang nag-treat sa atin ng pagkain. Sarah, anong pinagsasabi mo? Walang magawa si Charlotte. Hindi naman ganoon ang pag-iisip ni Mark, di ba? Isa siyang mayaman. Sige, yayain natin siyang kumain ng sabay. What a win for him, sabi ni Sarah. Walang choice si Charlotte kundi puntahan si Mark at sabihing handa na silang mananghalyan. Gutom na si Mark kaya pumayag siya. Naging abala siya sa buong umaga kaya kailangan niyang kumain. Inayos ni na Sarah at Charlotte ang mga gamit nila. Pinapunta ni Sarah si Charlotte sa plaza para tingnan kung ano ang dapat nilang kainin. Tapos lumabas na si Charlotte. Mark, halika at tulungan mo ako, sabi ni Sarah. Pumasok si Mark at agad na hinailan ni Sarah ang roller shutter. Tanong niya agad, anong ginagawa mo? I warn you, you should not have any improper thoughts about my cousin. She won't be interested in a loser like you. Don't make fun of yourself. Pagbabante ni Sarah. Hinawakan ni Mark ang ilong niya. Magsalita ka, nagalit si Sarah. Nakatingin lang sa kanya si Mark. Kumunat ang noo ni Sarah. Are you mute? Ano pa bang gusto mong gawin? Hindi ka pa ba sumilip buong umaga? Gusto mo ba akong hawakan? Umiling si Mark. Buong umaga siyang pagod, ayaw niyang gawin iyon. Gayunpaman, hindi siya komportable sa tono ni Sarah.
Ayoko sa pinsan mo. Don't get me wrong. Humph, para alam mo kung anong makakabuti sa'yo. Walang kwenta kahit gusto mo siya. Tumalikod si Sarah at binuksan ang shutter pero biglang tumawa si Mark. Nagalit si Sarah at napalingon sa kanya. Anong tinatawa-tawa mo dyan? It's none of your business. Umiling si Mark. Ngunit sa pag-iisip ng hitsura ni Sarah, napangiti si Mark na may pag-asa. Mababa ang tingin niya sa kanya sa lahat ng oras. Kung alam niyang ang baller, ngayong gabi ay siya talaga, sisigaw ba siya? Sa pag-iisip nito, mas masayang ngumiti si Mark. Baliw ka ba? Nang mapagtonto niyang hindi siya, mas nagalit si Sarah. Maganda ang figure mo, no? Sabi ni Mark. Pagkatapos ay binuksan niya ang shutter at lumabas. Galit na galit si Sarah kaya natapakan niya ang kanyang mga paa. Napakalungkot ng ngiti ni Mark. Pakiramdam niya ay dumanas siya ng malaking kawalan. Ngayon lang ulit siya sinilip ni Mark. Akala niya ay kabilang siya sa baller. Hindi niya magawang tingnan siya nang walang pakialam sa iba. Mamulong si Sarah ng ilang galit na salita at unti-unting kumalma ang kanyang kalooban. Lumabas siya ng tindahan, sinara ang shutter, at yumuko para i-lock ito. Nang tumangala siya, nakita niyang nakatingin na naman sa kanya si Mark. Galit na galit si Sarah kaya galit na galit siyang lumapit. Tinisilip mo ba ako? Nagkamali si Mark. Nakatingin lang siya sa signboard kaya hindi niya sinasadyang nasulyapan siya. Gayunpaman, pagkatapos sabihin ito ni Sarah, sinabi ni Mark, hindi ka ba nagbibihis ng ganito para ipakita ito sa iba pa rin? Kabanata 88. Sa sobrang galit ni Sarah Lynn ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Tinitigan niya ng masama si Mark Orleans. Then look all you want. But can you touch me? Hahanapin mo lang habang buhay. Tinaman ng tingin ni Sarah si Mark at ngumuso. Nang makita niya ang kanyang pinsan, si Charlotte Yates, na papalapit, lumakad siya. Tumawa si Mark. Natatakot ako na hindi mo alam na ako ang iyong baller. Naisip niya. Tingnan ko kung ano ang gagawin mo ngayong gabi. Lumapit si Charlotte at iminungkahi na maaari silang mag-barbecue. Mas mura ang kumain bilang isang grupo. Bukod dito, ang plaza ay may ilang magagandang barbecue restaurant. Walang pagtutol si Mark. Naisip niya na baka mag-empake siya ng pagkain para kay Lilibeth Polan. Pagkatapos ng lahat, oras na para sa tanghalian. Pero, nang dumilat siya, nakita niyang kalalabas lang ni Lilibeth sa isang restaurant mag-isa. Bahagya siyang pinagpapawisan. Nahulaan niya na tiyak na kumain si Lilibeth ng ilang maanghang na pagkain para sa tanghalian. Pagkatapos ng kanyang pagkain, hindi nakita ni Lilibeth si Mark ngunit diretsyong sumakay ng elevator papunta sa kanyang opisina. Naging abala siya kamakailan, kaya dapat na magmadali siya upang harapin ang mga gawain ng kumpanya. Napagtanto kamakailan ni Mark na abala si Lilibeth hanggang hiting gabi. Nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa dahil sa sobrang trabaho niya. Siya ay napabuntong hininga. Nagugutom na ako. Halika na, tumigil ka na sa kakaisip at hindi ko naman hinihiling na bayaran mo pa rin ang pagkain mo. Bumungad ang malungkot na boses ni Sarah. Lumapit si Mark. Ipinatong ni Charlotte ang kamay niya kay Sarah na mas lalo pang nagalit. Totoo naman, pinsan. Let me tell you, this guy has cheated me of $6,000 the last time. Nagulat si Charlotte. Napakayaman ni Mark, bakit gusto niyang lokohin siya sa kakaunting pera? Ano ang nangyayari? Tanong ni Charlotte sa mahinang boses. Kinagat ni Sarah ang labi at nagpaliwanag. Pinanangkitin siya ni Charlotte at sinabing, tingin mo tanga siya, hindi ba? Ano? Pumayag siya na isama ko ang isang kaibigan. Pero sa huli, hindi niya ito binayaran. I hate him so much, sabi ni Sarah. Kalokohan. Ikaw ang may kasalanan. 6,000 ay wala sa kanya. Hindi talaga kayang kontrolin ni Charlotte ang kanyang pinsan. What are you talking about? Kawawa naman siya. Kung hihilingin mo sa kanya na maglabas ng $6,000 ngayon, tiyak na hindi niya ito makukuha, sabi ni Sarah. Walang magawa si Charlotte. Hindi magiging problema para sa kanya na maglabas ng $10,000. Sa kasamaang palad, walang ideya si Sarah. Lumapit si Mark. Nagmamadaling sinabihan ni Charlotte si Sarah na huwag nang magsalita pa. Gusto lang niyang kumain ng masarap. Tumakay silang tatlo sa elevator at pumunta sa 4th floor para mananghalian. Pumasok sila sa isang hotpot restaurant at naupo.
Pagkatapos umorder ay nagsimula na silang tatlo kumain. Sa katunayan, may dahilan kung bakit nasa mabuting kalagayan si Sarah. Gusto niya ang karne at mayroong lahat ng uri ng karne. Kumain lang ng gulay si Charlotte. No wonder sobrang payat niya. Kinain ni Mark ang lahat. Hindi masama ang pagkain. Kumain silang tatlo nang wala pang $200. Pumunta si Charlotte para bayaran ang bill. "So this settles it," sabi ni Sarah kay Mark. "Anong ibig mong sabihin? Bumili ka ng hapunan sa huling pagkakataon kaya tayo ngayon." Hindi nakaimik si Mark. Sa huling pagkakataon, gumastos siya ng higit sa $7,000, ngunit ang pagkain na ito ay nagkakahalaga lamang ng 200. Paano sila maihahambing? Gayunpaman, hindi na masyadong inisip ito ni Mark at tumango na lang. "Sa tingin mo, lugi pa rin, di ba? Buong umaga kaming sinilip ng pinsan ko at natalo kami." Hindi masaya si Sarah at habang iniisip niya iyon, mas lalo siyang nalungkot. Talaga bang may lakas ng loob ang bastard na ito na hilingin sa mga babae na bayaran siya? No wonder single siya. Hindi siya pinansin ni Mark at ininom ang natitirang inumin. Ayaw niyang sayangin ang mga ito. Nakita ni Sarah ang kanyang pag-uugali na naging dahilan ng kanyang hindi pagsang-ayon. Mukhang hindi pa siya nakainom dati. Ang murang ganyan at sabi ng pinsan ko, kaya niyang mag-fork out ng $6,000. Pwede ba? Ngunit sa oras na ito, isang nagulat at hindi inaasahang boses ang dumating sa pandinig ni Mark. "Mark." Paglingon pa lang ni Mark ay may nakita siyang ilang tao na lumabas sa restaurant pagkatapos nilang kumain. Sila ay sina Mel Demain, Lani Peters, at ang dalawa pang babae. Si Lani ang tumawag sa pangalan niya. Akala niya nagkakamali siya. Tutal, may isang bata at magandang babae na nakaupo sa tapat niya. Kinaumagahan, bakit hindi dumating si Mark? Tinabi ni Melde na abala si Mark sa trabaho at hindi niya ito masyadong inisip. Pero kung abala siya sa trabaho, paano siya makakasama ng isang babae para sa tanghalian? Galit na galit si Lani at medyo konserbatibo rin ang dalawa pang babae. Paano kaya niya? Tao siya ni Melda. Paano siya lumabas para kumain ng ibang babae? Napahiya si Melda. Wala talaga siyang choice. Ang kanyang ina ay nagpumilit na pumunta dito para mananghalian at sinabing gusto niyang makita kung gaano kalaki ang plaza. Ayaw niya, pero pinilit siya ng tatlong babae na sumama at sa wakas ay pumayag na rin na hindi naman masyadong masama ang plaza. Wala talagang magawa si Melda. Gusto niyang tapusin ang kanyang pagkain at umalis sa lalong madaling panahon. Tutal, sinabi niya sa kanyang ina na wala si Mark sa plaza. Kung hindi, tiyak na hihilingin sa kanya ni Lani na tawagan siya. Hindi ba nakakahiya? Originally, hindi siya mapakali sa pagkain doon. Inaasahan niyang hindi siya makabunggo habang kumakain. Nako, namataan niya itong kumakain kasama ang ibang babae na nakita niya noon. Ang babaeng ito ay gumawa ng gulo sa restaurant ni Melde dati at nag-alok na matulog kasama si Mark ng isang gabi. Ngayong sabay silang kumakain dahil ba sasabay silang natulog noon. Napabuntong hininga si Melde sa kanyang puso. Kaya noong nag-alok ako na tulungan siya sa kotse kagabi, talagang ayaw niya. Gusto ba niyang hayaan ang babaeng ito sa halip? Nagulat, agad na tumayo si Mark at magalang na binati ang mga babae. Nakilala ni Sarah si Melda. Sa huling pagkakataon, nasample siya ni Melda. Siya ay katutubo ay natatakot kay Melda at subconsciously ay hindi nang ahas na tumingin kay Melda. Ngunit sa mga mata ng babaeng may masikip na maong, ito ay isang konsensya. What a shameless girl. How dare you seduce Melda's boyfriend? Galit na sumugod siya at itinaas ang kamay para sampilan si Sarah. Sa isang malakas na sampal, narinig ng maraming tao ang tunog at agad na napatingin. Tinakpin ni Sarah ng kamay ang nag-aapoy na pisngi, at sabay na lumabas ang hinaing sa puso niya. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Bakit mo ako sinaktan? Wala na siyang lakas ng loob na magsalita pa dahil nandoon din si Melda. Bakit? Walang hiya ka. Napatingin kay Sarah ang babaeng nakasuot ng tight-fitting jeans. Naramdaman ni Sarah ang labis na kasalanan kaya napaluha siya. Anong pinagsasabi mo? Pumunta lang ako dito para mag-lunch at wala naman akong ginawang masama. Dahil sa mga tingin ng mga taong kumakain sa paligid ay nakaramdam ng hiya si Sarah at napaluha. Nagulat din si Melda.
Mabilis niyang hinawakan sa likod ang babaeng naka-jeans at sinabing, "Huwag kang gagawa ng katangahan." Nagulat din si Mark. Hindi niya akalain na bigla na lang sasampalin ng babaeng nakasuot ng tight jeans si Sarah. Ito ay masyadong biglaan. Naisip ni Mark na baka ang babaeng nakasuot ng masikip na maong ang nag-isip na si Sarah ay isang mistress na nagnakaw sa kanya kay Melda, kaya sinaktan niya si Sarah sa galit. Matapos bayaran ang bill, tumakbo si Charlotte at nakitang nasampal ang kanyang pinsan. Nagalit din siya at niyakap si Sarah. "Anong ginagawa mo? What are you doing? You're so young but shameless." "She deserved it," malamig na sabi ng babaeng naka-hot pants. Tumimangot din si Lani. "Sino siya? How dare you hook up with my son-in-law? Anong pinagsasabi mo?" Galit na galit si Charlotte at akmang aawayin ang babaeng nakasuot ng tight jeans. Maganda ang relasyon nila ni Sarah, kaya nang makita niyang sinampal si Sarah, kailangan niyang sumugod at protektahan ito sa kabila ng kanyang maliit na laki. Boo! Tumakbo palabas na humihikbi si Sarah. Nag-aalala si Charlotte. "Sarah!" Tumingin siya kay Mark na may komplikadong ekspresyon. Nag-aalala siya na baka may mangyari kay Sarah kaya agad niya itong hinabol. Lumapit ang isang waiter sa restaurant para magtanong tungkol sa sitwasyon. Napabuntong hininga si Melda at sinabing ayos lang ang lahat. "Wala lang. You're just a little girl. How could you be a mistress at such young age? Nakakahiya," sabi ng babaeng naka-hot pants. "Tama. With that appearance, how dare she go around seducing people?" Naiinis din ang babaeng nakasuot ng tight-fitting jeans. Walang magawa si Melda. Napabuntong hininga si Mark. Dalawang kaaway ang ginawa ni Sarah ngayon. "Mark, ano bang nangyayari sa'yo?" Seryoso si Lani. "Anong mangyayari sa'yo? Not to timing ka na bago ikasal. Ano ang gagawin mo pagkatapos mong ikasal? Gusto mo bang iwanan ang asawa at mga anak mo?" Ay, nahihirapang magsalita si Mark. Una sa lahat, wala talagang nangyari sa pagitan nila ni Sarah, pero galit na galit si Lani at ang dalawa pa. Walang kwenta kung magpaliwanag siya, hindi sila maniniwala sa kanya. Isa pa, nagpapanggap siyang boyfriend ni Melda. Ito ay talagang masama. Kahit sino ay magagalit kung hindi niya sinabi sa kanyang girlfriend na may kasama siyang ibang babae. Kaya mas mabuting hindi na lang siya magsalita ngayon. "Mom, stop talking." Umiling si Melda. "Bakit?" Seryoso si Lani. Ngayon, kailangan niyang diretso sa punto. Naisip niyang tagapag-alaga ang manugang na ito, kaya hindi niya maaaring hayaang agawin siya ng iba. Walang magawa si Melda. Umarap si Lani kay Mark at sinabing, "Bata ka pa, naiintindihan ko na may mga gusto ka. Pero dahil ba hindi masatisfy ng anak ko ang mga pangangailangan mo? Kaya naman naghahanap ka ng ibang babae. Forget it. Hindi talaga mapipigil ng mga kabataan ang sarili nila. I think the two of them should get married as soon as possible." Oo, dapat magpakasal sila. Magiging maayos na sila pagkatapos nilang ikasal. Nakaisip din ang dalawang babae ng ilang nakakatuwang ideya. Kabanata 89. Iminungkahi ng dalawang babae ang kasal, at pumayag naman si Lani. Hindi niya sinasadyang magalit. Siya ay lubos na nasisiyahan sa Mark Orleans bilang kanyang manugang. Naiintindihan para sa isang lalaki na makipag-usap sa ibang mga babae paminsan-minsan. Ganito rin ang ugali ng asawa niya kaya pumikit na lang siya. Isa pa, mayaman si Mark kaya sa kanya ang buong plaza. Bali gusto niyang makipaglaro sa mga babae. Hanggat hindi niya sila iniuwi, ayos lang. But their relationship is not set in stone yet. This is not alright. At least, they have to get married. Otherwise, kung bigla silang maghiwalay, grabe. Pumayag naman sila ni kaya sabi niya, "Mark, why don't you make a phone call to your parents? We can make an appointment and come out to have dinner together. Let's set a date." Napatulala si Mark. Nagmamadaling umiling si Melda Main. "Mom, don't talk nonsense. Wala pa kami ni Mark. Anong ibig mong sabihin? Magkasama kayong natutulog. Hanggang saan ba ang kailangan mong gawin para isaalang-alang ang kasal?" Pinandilatan ni Lani ang kanyang anak. "Melda, you should get married. Look at my daughter, 5 years old na ang anak niya. Marriage is not as bad as you think," sabi ng isa sa mga babae. Tama.
Napakasaya ninyong dalawa. Magpapakasal kayo sooner or later. Mas mabuting magpakasal na kayo sa lalong madaling panahon. Tinubukan din siyang kumbansihin ng dalawang babae. Napabuntong hininga si Melda sa kanyang puso. Kasal. Dati, hindi niya naisip na magpakasal. Ngunit paano niya ipapaliwanag ang sitwasyon? Sa pagkakataong ito, nang marinig niya ang mga salita ng kanyang ina at ang mga salita ng dalawang tiyahin, hindi siya nagalit. Hindi niya akalain na mali sila. Nawasak ang mga pader niya. Marrying Mark. Paano niya ito ilalagay? Hindi niya alam kung paano ilasarawan ang kanyang nararamdaman. Kailangan muna niyang makuha ang pahintulot nito. Gayunpaman, kaibigan lang siya nito, at sa pagkakataong ito ay pumunta rin siya rito para magpanggap na karelasyon niya. Bilang karagdagan, bagaman tinulungan niya siya sa kotse noong gabing iyon. Sino siya para tulungan siya? Ang kanyang nobya? Hindi. Tila ba ay mag-asawa? Hindi. Isang platonic na kaibigan. Kaibigan ko ba siya? Dahil dinadimay niya iyon, at hindi ako makatanggi, kaya tinulungan siya. Parang ito. Habang iniisip ito ni Melda, lalo siyang naguluhan. Ano ba talaga ang nasa isip niya? Nang makitang hindi ito nagsasalita, napatabi na lamang ng dalawang babae si Melda. Melda, ano sa tingin mo? Ngayon ka lang ba nagalit? Sabihin ko sa iyo, wala namang dapat ikagalit. Lahat ng lalaki ay ganito. Ganon din ang tito mo. Pero basta tatanungin ko siya, gagawin niya. Umuwi ka tuwing gabi. Oo, napanood naming dalawa ang paglaki mo, so we treat you as our own daughter. We want the best for you. Mark is a good choice, malakas ang background niya at may-ari pa siyang plaza. I'm sure may-ari din siyang iba pang negosyo. Saan ka makakahanap ng ganyang lalaki? Patuloy ang pag-uusap ng dalawang babae. Hindi alam ni Melda ang isasagot. Tumingin lang siya kay Mark at kinakabahan siya. Paano kung pumayag si Mark? Tapos, ano ang gagawin niya? Tumanggi. Oh, sulitin mo na lang. Melda, wala nang dapat isipin. Hindi pa ba kayo natutulog? Magpakasal na kayo. Huwag mo nang ipagpaliban. Mark, anong iniisip mo? Nakita ni Lani ang kanyang dalawang matalik na kaibigan na nakikipag-usap sa kanyang sariling anak. Hindi niya magawang manatiling walang ginagawa, kaya agad siyang lumapit at kinausap si Mark. Sa tingin mo ang aking anak na babae ay hindi sapat na mabuti, hindi ba? Hindi, umiling si Mark. Paano niya naiisip si Melda? Siya ay may magandang karakter, isang magandang figure, at isang magandang mukha. Ngunit ito ay masyadong biglaan. Hindi talaga handa si Mark para dito. Oo, mas matanda sa iyo ng kaunti ang anak ko, pero dahil nililigawan mo na siya, tiyak na wala kang pakialam sa mga bagay na ito. Kaya ano pa ang kailangan mong isipin? Tawagan mo ang iyong mga magulang. Tabay tayong maghapunan sa may sa susunod na mga araw, sabi ni Lani. Pakiramdam ni Mark ay walang magawa. Kung tinawagan niya ang kanyang ina at sinabing ikakasal na siya, sigurado siyang matutuwa ang kanyang ina. Gayunpaman. Mark, anong iniisip mo? Gusto mo pang magpakatanga, di ba? Napakaseryoso ni Lani. Pare-parehas lang ang mga babae. Anong saya bang maghanap ng ibang babae? Buti na lang hindi ako nagalit sa'yo ngayon. Basta't pinipigilan mo ang sarili mo pagkatapos magpakasal, hindi ako makikialam sa negosyo mo. Ano pa sa tingin mo ang sakit ng ulo ni Lani? Masasabi niyang may nararamdaman talaga ang anak niya para kay Mark. Sa bagay, sanay na siya sa mga ganitong bagay. Iba talaga ang tingin ng kanyang anak kay Mark sa iba. Pinatunayan nito na talagang gusto siya ng kanyang anak. Inis na inis siya. Napakahusay ng kanyang anak na babae. Kung si Melda ay nasa early 20s pa lang at nahuli nila ang kanyang boyfriend na naglalako, tiyak na hindi siya papayag. Gayunpaman, ang kanyang anak na babae ay halos 30 na ngayon. Bilang karagdagan, sa wakas ay nakilala niya ang isang taong gusto niya. It was a must to push them for marriage, baka hindi makakuha second chance si Melda. Ngunit nagalinlangan pa rin si Mark pagkatapos niyang gumawa ng malaking kompromiso. Inis na inis si Lani. Gusto niyang magpatuloy sa pagsasalita, ngunit lumapit ang kanyang anak na si Melda. Mom, this is a matter between us. Let us discuss it by ourselves, okay?
Wala pang 20 years old si Mark, wala pa siyang sapat na gulang para magpakasal. May pakiramdam ng pagkawala sa tono ni Melda. Medyo kinakabahan siya ngayon at naisip na baka pumayag si Mark. Ano ang dapat niyang gawin pagkatapos? Ngunit hindi ito sinasadya ni Mark. Kaya ano ang silbi ng pagpilit sa kanya na magpatuloy? Nang makita ang hitsura sa kanyang mga mata, nakaramdam din si Mark ng kaunting pagkabalisa. Then let's get the ceremony done. You can get the marriage certificate kapag matanda na siya, sabi ni Lani. Ma, hayaan nating dalawa ang mag-usap nito. Napabuntong hininga si Melda. Nakaramdam agad ng kawalan si Lani. My dear girl, you're not young. Do you know that? Kung patuloy kang hawatak ng ganito, ilang taon ka pa ba makakatagal? Napakaikli ng golden years ng isang babae. Alam ko, pero, nakaramdam ng mali si Melda sa kanyang puso. Malapit nang sumabog ang kanyang emosyon na matagal nang pinigilan sa aspeto ng pag-aasawa at namumula ang kanyang mga mata sa frustration. Sa napakaraming taon, siya ay walang asawa at hindi kailanman naiintindihan ng kanyang mga magulang. Pero wala pa siyang nakilalang taong gusto niya. Ano ang dapat niyang gawin? Masyado siyang na-pressure. Nag-aalala rin si Lani. Huwag ka nang umiyak. Hindi ka pipilitin ni Mommy. Hindi na kita pipilitin. Walang magawa ang dalawang babae at inaliw si Melda sa mahinang boses. Umiling si Melda. Hindi ako iiyak. Tara na. Napabuntong hininga si Mark. At sabay-sabay na lumabas ang lahat sa restaurant. Hindi rin niya alam ang gagawin. Ang pagkain ngayon ay nagbigay sa kanya ng sakit ng ulo. Hindi sinasadyang sinampal si Sarah at hiniling sa kanya na pakasalan si Melda. Hindi niya inaasahan iyon. Melda, we will hang out with your mother. Maganda ang usapan niyo. Oo, malaking bagay. Pwede naman kayong dalawa mag-usap. Habang nagsasalita ang dalawang babae, hinailan nila si Lani palabas. Walang magawa si Lani at lumabas ang tatlong babae. Masyado pa ring malambot ang puso ni Melda. Kung matigas siya ay maaayos nila ito ngayon. Yeah, the two of them are well matched. It will absolutely be a good marriage. Napabuntong hininga si Lani. Ganito ang anak niya. Ayaw niyang pilitin pero sa mga oras na ito magkasama na silang natutulog. Hindi ba dapat ikakasal na siya? Dapat silang dalawa mag-usap mag-isa. Wala akong magagawa, ani Lani. Sabay silang natutulog. Buntis ba si Melda? No, I don't think so. Kung buntis siya, bakit ngayon lang sila tatanggi? Okay, hindi tayo dapat makisali sa mga gawain ng mga kabataan. Mamili tayo. Oo. Tatlong babae ang pumunta sa parking lot at umalis. Medyo nahiya si Mark. Hindi niya alam kung paano aaliwin si Melda. Masasabi lang niya, Sister Melda. Paumanhin na ang aking ina at ang dalawang auntie ay nakikipag-usap sa iyo tungkol dito, sabi ni Melda. It doesn't matter. Bakit hindi tayo maghanap ng mapagpahingahan? Gusto ni Mark na pumunta sa isang coffee shop sa ibaba. Pagkatapos ng lahat, si Melda ay nasa isang pagkabalisa. Umiling si Melda at sinabing, ayos lang, uwi na tayo. Pakiramdam ni Mark ay walang magawa. Mas gaganda ang pakiramdam mo kung uupo ka. Tumango si Melda pagkatapos ng sandaling katahimikan. Pagkatapos ay bumaba sila at pumasok sa isang kafe. Wala silang masyadong sinabi, higit sa lahat dahil sa sobrang kahihiyan. Mabilis lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, madilim na. Tahimik na ininom ni Melda ang kanyang kape, nakatingin sa kanyang mga kamay. Sa ganoong sitwasyon, hindi maiwasan ni Mark na tumingin sa oras. 8:00 na ng gabi, kaya sabi niya, Ate Melda, uuwi na ba tayo? Kabanata 10. Tumingin si Melda Main kay Mark Orleans. Matapos ang isang sandali ng katahimikan, tumango siya. Oo. Huminga si Mark ng isang buntong hininga. Tila huli na, kaya't nagpasya siyang umuwi. Pagkatapos ng lahat, malapit na ang coffee shop. Pareho silang nanirahan sa parehong komplikado, kaya dapat silang umuwi ng magkasama. Ang dalawa sa kanila ay naglakad palabas ng kafe at pinindot ang pindutan para sa elevator. Nagtataka si Mark kung nakaramdam pa rin si Melda. Tanong niya, Sister Melda. Oo, naiintindihan ko, sabi ni Melda. Nadama ni Mark na walang gawa. Ano ang alam niya?
Natahimik sila sa buong oras. Wala silang sinabi, at si Mark ay halos bumagsak hanggang sa kamatayan sa panahon ng katahimikan. Nag-iisip siya tungkol sa isang katanungan sa lahat ng oras. Orihinal na, nais lamang niyang maging kaibigan ng mga benepisyo ni Melda. Dahil ito ay isang simbolo na pangangailangan, kung gayon dapat lamang silang tulungan sa bawat isa sa gabi. Parin, nanirahan sila sa parehong komplikado. Maaari silang pumunta sa bahay ni Melda o sa kanyang tahanan. Pagdating ng araw, aalis sila at hindi makagambala sa buhay ng bawat isa. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Mark na hiniling silang magpakasal ng biglaan. Pagkatapos ng lahat, hindi pa naisip ni Mark. Gayunpaman, nang makita na siya ay nalulumbay sa buong hapon, naisip ni Mark, maaari bang ang headstrong na ito na si Melda, na palaging nag-iisa, ay nais magpakasal. Nagpa siya si Mark na huwag magsalita. Huwag kang makaramdam ng pagkabalisa. Biglang sinabi ni Melda. Tinabi niya, ang aking ina at ang mga tiya ay dinala ito ng walang kaswol. Huwag kang makaramdam ng pagkabalisa. Dahil lamang sa tinulungan ako sa araw na iyon, huwag pakiramdam na obligadong maging responsable. Ang pakiramdam ng pagkawala sa kanyang puso ay mas mabigat. Naisip niya ang buong hapon, kung ikakasal siya kay Mark, ano ang mangyayari. Nadama niya na ang kanilang mga personalidad ay medyo magkatugma. Sa katunayan, dapat itong gumana ng maayos. Kung sumang-ayon si Mark, sasang-ayon din siya. Ang dalawa sa kanila ay mabubuhay ng isang magandang buhay, ngunit napakahirap para kay Mark na sabihin kahit ano, medyo napahiya siya. Hindi sinasadya, ang mga salita ni Melda ay nagpapaalala sa kanya kung ano ang nangyari sa kotse ng gabing iyon. O hindi, napukaw siya ng pag-iisip tungkol dito. Si Melda ay orihinal na nagpapababa ng kanyang ulo, ngunit hindi sinasadyang nakuha niya ang isang sulyap sa kanyang nakaumbok na mas malubhang mga rehiyon. Natigilan siya. Nasa isang problema siya. Bakit mapuko si Mark sa oras na ito? Ito ba ay dahil sa pagsasalita niya rin ng lantaran ng mas maaga? Walang paraan. Si Melda ay bit ang kanyang labi at sinaksak ang lakas ng loob na sabihin. Bakit hindi? Tulungan kita. Natigilan si Mark at naramdaman din niya na mahirap ipaliwanag. Sa oras na ito, si Melda ay labis na nagagalit. Ang katotohanan na siya ay nagkakaroon ng gayong mga pagnanasa ngayon ay tila hindi nararapat at talagang nais niyang makahanap ng isang butas na itago. Gayunpaman, si Mark ay palaging may mga masasamang ideya tungkol kay Melda. Dagdag pa, inalok niya ito mismo. Siya ay isang mainit na dugo na kabataan, hindi niya maiwasang mabilis siyang magkaroon ng gayong mga reaksyon. Gayunpaman, huwag kang ma-stress. Tinutulungan lang kita. Hindi magandang ideya na tiisin ito. Nagpatuloy si Melda. Nadama niya ang kanyang mukha na nag-aapoy ng mainit dahil kinuha niya ang inisyatibo upang sabihin ang isang bagay na tulad nito sa isang batang lalaki na halos 8 taong mas bata kaysa sa kanya. Nagustuhan ba niya siya? Hindi ko kayang makita siyang pinipigilan at ayaw kong makita siyang magdusa. Ito ba ay platonic na pag-aalala para sa isang maliit na kapatid? O ito ay dahil sa talagang gusto ko siya? Hindi naintindihan ni Melda ang kanyang sarili at nagbuntong hininga siya sa kanyang puso. Natuwa si Mark na naisip niya kung pupunta tayo sa opisina. Ngunit pagkatapos, naramdaman ni Mark ang isang takot. Ayaw niyang pakasalan siya, ngunit tinanggap niya ang alok. Hindi ba siya masyadong walang kahihiyan? Tulad ni Mark ay nasa isang problema. Ding, dumating ang elevator sa oras na ito. Nang magbukas ang pintuan ng elevator, natigilan si Mark dahil nasa elevator si Lilibeth Polan. Nakawala na lang siya sa trabaho. Nang makita niya sina Mark at Melda, medyo natigilan din siya. Nagkaroon sila ng amoy ng kape tungkol sa kanila. Nag-inom ba sila sa isang kafe? Si Melda ay nakakaramdam ng sobrang awkward. Kung narinig ni Lilibeth kung ano ang sinabi niya ngayon, paano nakakahiya iyon? Ang dalawa sa kanila ay tumayo sa pintuan at hindi lumipat. Pasok ka, tanong ni Lilibeth. Mabilis na tumango si Mark na papasok na siya. Ang dalawa sa kanila ay pumasok sa elevator at pagkatapos, ang tatlo sa kanila ay tumayo sa elevator at ang kapaligiran ay medyo awkward. Nagmamadali si Mark na ilabas ang pagnanasa sa kanyang puso. Paano nakakahiya kung nakita ito ni Lilibeth? Nakatayo si Mark likuran ni Lilibeth. Hindi siya naglakas loob na tumingin sa kanya sa likuran.
Kung hindi man, nagmamadali siyang umiling-iling. Ang emosyon sa kanyang puso ay malakas na pinigilan. Ding, nagbukas ang pintuan ng elevator. Ang tatlo sa kanila ay naglalakad palabas. Subconsciously, sumunod si Mark likuran ni Melda. Pagkatapos ng lahat, nanirahan sila sa parehong komplikado. Ngunit, isang boses ang nagmula sa likuran. Mark, bakit hindi? Bakit hindi kita pauwi ngayon? Ito ay si Lilibet na nagsasalita. Nagulat si Mark. Tumalikod siya at tiningnan ang malamig at kalmadong ekspresyon ni Lilibet. Talagang kinuha ba niya ang inisyatibo upang mag-alok sa kanya ng pagsakay? Uminto si Melda. Tahimik siya. Iniisip lang niya kung paano napukaw na si Mark. Pagkatapos ay tutulungan niya siyang malutas ito sa kotse tulad ng huling oras. Magagawa nila ito sa kanyang sasakyan o kahit na sa isang sulok kung saan wala. Pa rin, walang sino man sa paradahan ngayon at ang mga ilaw ay hindi maliwanag. Gayunpaman, ito ay lampas sa pag-asa ni Melda na gagawin ni Lilibet ang inisyatibo upang magsalita. Huwag magproblema sa Director Main. Ipapauwi kita sa bahay ngayon, sabi ni Lilibet. Si Mark din, hindi inaasahan na ipapauwi siya ni Melda. Nagmaneho siya rito ng mag-isa. Ngunit wala na si Mark ngayon. Bakit biglang inalok ito ni Lilibet? Maaari bang maging nagseselo si Lilibet? Hindi ko iniisip. Hindi ako gusto ni Lilibet at walang ekspresyon sa kanyang mukha. Marahil ay natatakot talaga siya na guguluhin ko si Melda. Tahimik siyang nagtapos. Well, Mark, ibalik ka niya ngayon. Umiti si Melda at naglakad papunta sa kanyang sasakyan. Binuksan niya ang pintuan at umupo pagkatapos ay mabilis na nagmaneho sa labas ng paradahan. Pagkatapos, halika, sumakay sa kotse. Si Lilibet ay lumakad papunta sa kabilang panig ng malamig. Nagulat pa rin si Mark, ngunit kailangan niyang sundin siya. Nang makarating sila sa malamig na kotse ni Lilibet, tahimik ito sa loob. Wala namang sinabi si Lilibet at si Mark ay maaaring umupo lamang doon, ngunit talagang iniisip niya ang ilang mga nakatutuwang bagay. Dalawa lamang sa kanila sa kotse. Walang sino man sa mga kalsada, kaya makakahanap siya ng isang lugar kung saan walang huminto sa kotse anumang oras. Kung si Lilibet ay maaaring tulungan siya ng tahimik tulad ng ginawa ni Melda, kung gayon. Imposible. Pagkatapos ng lahat, sina Lilibet at Melda ay may iba't ibang mga personalidad. Umiling-iling si Mark. Dinagtagal, nakarating sila sa lugar kung saan ibinaba siya ni Lilibet sa huling oras na nasa kabaligtaran ng kanyang tirahan. Pinahinto ni Lilibet ang kotse. Salamat, sabi ni Mark, pagkatapos ay binuksan ang pintuan at lumabas. Magmamaneho ako sa hinaharap, malamig na sinabi ni Lilibet. Ha, natigilan si Mark. Hindi mo ba naiintindihan? Nagtatrabaho ka sa plaza, at nagtatrabaho din ako doon. Bumaba kami halos sa parehong oras. Ipapauwi kita sa bahay, nasa daan pa rin, sabi ni Lilibet. Ito ba? Nakatira kami sa kabaligtaran ng mga direksyon, sabi ni Mark na hindi sinasadya. Ito ay wala sa iyong negosyo. Tinabi ko na ito ay nasa daan na. Sumulyap si Lilibet kay Mark at pinalayas ang galit. Hinawakan ni Mark ang kanyang ilong. Matapos ang isang walang magawa ng ngiti, naisip niya na mula nang mabilis na magmaneho si Melda, dapat na siyang umuwi muna. Naglakad si Mark papunta sa complex. Ngunit sa oras na ito, tumunog ang mobile phone ni Mark. Nagot niya ito ng may pag-aalinlangan, at ang sabik na boses ni Charlotte Yate ay lumabas mula sa telepono. Mark, nasaan ka? Maaari mo ba akong gawin? Ano ang mali? Nagulat si Mark. Tumunog si Charlotte na parang umiyak siya. Ano ang nangyayari? Lumabas siya upang habulin ang umiiyak na si Sarah Jane sa araw. May nangyari. Nagsimulang umiyak si Charlotte nang tinanong siya ni Mark kung ano ang mali. Tinabi niya na hindi niya nahuli si Sarah sa araw. Labis siyang nababalisa. Ito ay tumakbo na si Sarah dahil sa pakiramdam niya ay nagkamali. Bumili siya ng isang bote ng alak sa isang restoran at ininom ang lahat. Pumunta siya sa isang bar kapag siya ay lasing at may salungatan sa isang tao doon. Ngayon si Sarah ay hindi pinapayagan na umalis. Si Charlotte ay nasa bar din ngayon. Nadama ni Mark na walang magawa. Sa araw, si Sarah ay sinampal ng walang kadahilanan. Sa katunayan, naramdaman din ni Mark na nagkasala sa kanyang puso.
Ngunit hindi niya inaasahan na lalabas si Sarah upang lasing. Hindi nakakagulat na hindi niya sinagot ang kanyang mensahe. Baka magalit siya. Naririnig ang boses ni Charlotte, lumambot ang puso ni Mark. Tinanong niya si Charlotte tungkol sa kanilang lokasyon. Ang mga taong may hawak na bihag na si Sarah ay dapat na gusto ng pera bilang kabayaran. Sa sandaling natapos ni Charlotte ang kanyang mga salita, tinanong siya ni Mark na maghintay para sa kanya at pagkatapos ay agad siyang nagpunta. Matapos mag-hang up, sumakay si Mark ng taxi sa bar na nabanggit ni Charlotte. Ang bar na ito medyo sikat at ang mga inumin na pinaglingkuran ay medyo mahal. Si Sarah ay talagang dumating dito na lasing. Maaaring gusto niyang pumunta dito dati ngunit napigilan ng mga presyo. Gayunpaman, sa kanyang pagkalasing, matapang siyang napunta rito. Dumiretso si Mark at matatagpuan ang pribadong silid na nabanggit ni Charlotte. Sa pintuan, isang mabangis na lalaki ang nakatayo. Kumuha si Mark ng isang silip at nakita na nasa loob sina Sarah at Charlotte. Forget what they doing, keep on doing that.